Hello guys, dito ako ngayon sa dialysis kayang glory to God kasi merong pang dialysis, diba? Tsaka lagi lang natin tandaan na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon Jesucristo. Alam niyo guys, dumaan din ako sa point ng buhay ko na parang, alam mo yun, parang galit na galit ako sa Diyos. Na, hindi ko inaamin na parang galit ako sa Kanya, pero alam ko, gagalit ako kasi, alam mo yun, alam ko sa sarili ko kasi na naging mabuti akong anak, mabuti akong kapatid, tao sa ibang tao. Tumutulong ako sa mga way na na kaya ko, financially man yan o yung comfort, alam mo yun, saka yung pagtulong sa mga sa mga matatanda, yun. Mga simpleng tulong yun, pero alam ko sa sarili ko na naging mabuting tao ako, kaya sobrang parang lahat ng mga tanong sa Panginoon tinanong ko. Pero alam mo yun, na-realize ko na lahat ng mga nangyayari sa akin na masakit, nalagpasan ko siya. Bakit ko siya nalagpasan, guys? Hindi ko siya nalagpasan dahil sa sarili ko. Nalagpasan ko siya dahil sa grace ng Panginoon. Totoo yan, guys. Hindi natin malalagpasan lahat ng mga problema natin dito sa mundo kung hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Naalala niyo yung sinabi ng Jesucristo sa isa sa mga apostle niya na luntusan niya yung mga to na pumunta sa isang lugar na hindi kailangan magdala ng kahit ano, pagkain, damit, pera, hindi kailangan. Dahil bahala ang Panginoong Jesucristo mag-provide lahat ng yun. Kaya totoo yun talaga tayo. Kasi hindi ko rin alam kung saan nanggagaling lahat ng mga sources ko na pag-dialysis ako ng 3 times a week. Lahat ng mga needs ko na po-provide. Mga injections, gamot, yung sa laboratories and procedures namin ng kuya ko kasi work up na kami for transplant. Alam mo yun, yung sobrang hirap kasi hindi ko rin alam kung saan pa kukuhanin yung mga susunod pa na mga work up namin, laboratories and procedures, kasi hanggang 3rd phase yan. So naka first phase pala kami actually, hindi pa nga tapos yung first phase namin kasi ako meron pa akong dental clearance for dental. So nakapagpabunot na ako. Kulang pa yung pasta ko pa bago ako ma-clear. Tapos yung kuya ko may HLA pa. HLA typing. 22,500 yun, guys. Diba? Pero lahat yan binibigay ko sa mahal na Panginoon. Kasi alam ko, gagawa siya ng way para lahat ng pumalagpasan ko. Kaya, alam niyo guys, ang ginagawa ko lang araw-araw is magdasal. Yun talaga yung gamot natin. Yung pagdarasal. Kasi ang tunay nating healer is ang mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ako naniniwala ako kung anong way ang ibigay niya sa akin para makawala dito sa dialysis. Alam ko siya ang gumawa. Matransplant man ako o biglang makaihi na lang ako or kailangan ko ng mag-stop dito ng dialysis dahil sabihin ng doctor sa akin, "You're healed." Diba? Yung nagtaka siya bakit healed na siya. So, guys, napaka mahiwaga naman na Panginoon.
Kaya ako sobrang pinupuri ko siya kahit na minsan dumarating sa point na masama pakiramdam ko. Ang ginagawa ko na lang guys, nagpe-pray talaga agad ako. Alam niyo guys, napaka powerful ng prayer. Every time na anxiety ako, ginagawa ko na lang guys, bigla na lang ako magpe-pray. Binibigkas ko yung Ama namin kasi napaka powerful nung tinuro ng mahal na Jesucristo sa atin na prayer. Yan yung lagi kong unang-unang dinadasal kapag may problema ako o may bigla akong hindi magandang naramdaman. So guys, sa lahat ng nanonood nito ngayon na may pinagdaraanan, sakit man yan sa physical, emotional, spiritual, mental, guys, isa lang ang gamot dyan. Magdasal po. Alam natin na pag nagdarasal tayo, hindi naman agad-agad madalas binibigay sa atin. Guys, kasi totoo yung kasabihan na it takes time. Tsaka yung faith natin kasi hinuhubog ng mahal na Panginoon. So pag nakikita niya na parang kulang yung faith natin, dun niya tayo sinusubukan. Hindi lang naman tayo yung ginawa niya ng ganun, sinubukan niya, diba? So, be still guys. Kasi lahat tayo mahal ng Panginoong Jesucristo. So, lahat ng hihilingin natin sa Kanya, ibibigay niya. Yun yung pangako niya. At yung Diyos, hindi nagpapako sa pangako niya. Tayo lang naman mga tao. Yung ganun. So guys, kung meron mga kayong pinagdaraanan, please seek His help. Kailangan natin yung tulong niya, yung gabay niya. Sa bawat desisyon natin guys, lagi natin isama ang pagmamahal ng Panginoon. Lagi natin hingiin yung guidance niya. Dahil doon, hindi tayo maliligaw, hindi tayo magiging mali. Hindi tayo mamamali guys. Masabi ko sa inyo. Kaya, lagi natin isip yung guidance niya. Kung meron tayong, lalo na pag masyado tayong nalilito kung ano ba yung kailangan nating gawin, kailangan nating ipag-decide. Ngayon guys, wala na ako kasama sa bahay. Wala na akong katulong. So, lagi kong pinapasok sa isip ko na nandito yung mahal na Panginoon sa akin, hindi niya ako pinapabayaan. Na makakayanan ko lahat. Alam niyo guys, nagagawa ko lahat. Nakapaghugas ako ng plato, nakapag-palondry ako, nakapaglinis ako ng bahay, nakapagluto ako. Parang normal na talaga yung buhay ko. Pero syempre, mas gusto ko pa rin na makawala sa dialysis. Kasi marami pa akong pangarap guys. Dati kasi, nung wala pa ako sa sitwasyon na to, breadwinner din ako ng family namin. Tumutulong ako sa pagbayad ng renta ng bahay namin, groceries, and all. Alam mo yun, na ilalabas ko yung pamilya ko sa restaurant. Yun. Kaya parang bumagsak yung buong mundo ko na sinabi sa akin ng nefro ko na for candidate ako na kaya sobra guys. Pero lahat yan nalagpasan ko dahil sa mahal na Panginoon talaga.
So guys, samahan niyo ako sa journey ko sa aking transplant. Kung meron kayong mga katanungan sa akin, please wag kayong mahiya na mag-comment. Tsaka kung gusto niyo ako i-message directly, meron akong Facebook account, official Lee Samonte. Yan. So, please support me guys. Malaking tulong sa akin to na monetize ang aking YouTube channel. So guys, sana huwag tayong susuko. Palagi tayong mag-pray. Mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. At mahal na mahal ko rin kayo. Dapat magmahalan tayo. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, love one another. Thank you guys.